Kausapin nga natin ang isa sa mga gobernador na nasa Malacanang kahapon, si Governor Helen Tan ng Quezon. Governor, magandang morning. Si Katunying po ito. Hi, good morning, Katunying. Opo. Good morning po sa inyo mga tagapakinig. Puro mga governor lang po ba yung nandun sa Malacanang kahapon na umaga? Opo, nandun din po si Senator Bam Aquino and I believe chairperson ng accounts, I think, ng Congress, si Congresswoman Zamora. Opo. Opo. Sa inyo po sa Quezon, natukoy na ba kung magkano ang allocation sa inyo para sa construction ng mga bagong classrooms? Actually, wala pa pong specifics na binigay, but yung initial conversation ko sa regional director ng Region 4A DepEd, 300 sites, no, ang nirecommend nila na i-prioritize, no, sa Quezon Province. But as to how many classrooms, wala pa pong details na binigay. Medyo malaki po ang shortage din kasi in Quezon. Gaano po kadami? Ang last data na nakuha ko po sa kanila, around 3,000, almost 3,500. 498 3,498. Hindi pa po kasama dun yung mga for repairs nila na nasa 5,000 po. Naku, siguro. Dami. Opo. Baka nga po yung shortage na yon underreported kasi may mga pag bumababa po ako sa school, merong pipilitin ng mga teacher syempre gamitin yung mga classrooms kahit na kailangan ng i-condemn, no? Oo. So, sinasabihan ko sila, in-encourage ko sila na wala, you have to explain to the parents ng mga bata na magkakaroon talaga ng sacrifices, no? Kaysa habang ginagamit po nila kasi yon, hindi na ibibilang doon sa shortage. So, yun yung ganun po. Pero paano naman kung dapat nang i-condemn o condemned na nga yung bill? Hindi ba delikado yun? Baka biglang bumagsak yun habang nagkaklase mga estudyante. Yeah, yan po yung pinapaliwanag natin sa mga teachers. Alam niyo naman yung mga teachers, di po ba? Gagawin nila, tatapalan nila as much as possible yung mga nakikita nila na problem na mga sira. Bibigyan nila ng kaunting solusyon, no? Band-aid solution. Pero yung safety nga ng mga bata, medyo yun yung nakakatakot. That's why sinasabi ko lagi sa kanila, you have to communicate with the parents. Kasi syempre, yung inconvenience for the children, at pag walang-wala po talagang mapupuntahan na Like, wala pong barangay hall na magamit, wala pong covered court na magamit. Yung temporary shelter talaga, kahit yung tent or under the tree is not an option. Parang ganyan. So, teka muna, kung 3,500 po ang shortage, sabi nyo, tama ba intindi ko, baka yung iba sa barangay hall, baka yung iba sa covered court nagkaklase, o yung iba sa baka nag-i-improvise sa meron pa ba nagkaklase sa inyo sa ilalim ng puno? Ay, meron, sir. Ha, ganun? May mga ganyan pa po tayo. Sir, yung classroom talaga, ito naman ay dekada na problema. No? At marami pong natutuwa, no, na mga magulang at guro na nabigyan ng pansin yung shortage to classrooms natin. Reality, sir, sa barangay may nakatent talaga, meron pa po sa ilalim ng puno. Kung saan po merong tingin nila shaded area na pwede na. Opo, yan po yung reality in the ground. Tapos yung iba nga, nagdo-double shift, triple shift pa kung magkaminsan, ano? Opo. Yung iba naman po, yung classroom, hinahati, nilalagyan lang po ng kortina. Divider, opo, kortina. Kaya lang, kapakaingay nun. Yes po, may napuntahan po akong ganyang school and then siyempre nagsasacrifice yung quality ng education doon sa mga bata. No? Nagkakarinigan po yung sinasabi ng teacher sa kabila. At baka yung kabila, ang itinuturo ay Filipino, sa kabila English.
baka Possible, sir. baka magkahalo na yung especially yung mga nasa RO4, ano, yung nasa RO4 lang tabing basurahan pa, hindi na niya naririnig yung turo ng teacher sa unahan. Ang naririnig na niya yung sa kabilang kwarto. Yes, sir. Ayan po yung mga reality in the ground. No? Na talagang it's about time na mabigyan po ng conducive to learning na space ang mga bata, which is yun nga po yung classroom. Gusto ko lang pong malaman, mabilis lang po, Governor, ano, kung ano ang magiging sistema ngayon na ginagamit na o gagamitin na ng national government, ng LGU, sa pagpapatayo ng classrooms. Ano kaibahan ninyo kung versus DPWH na nagko-construct dati ng classroom? Makakamura ba sa inyo? Mapapabilis ba ang construction pagka kayo ang gagawa? I believe so, sir. Kasi, of course, ang DepEd naman magbibigay ng guidelines. But ang costing naman po ng local is based on the market study or market analysis, no? Yung close monitoring, dahil kami po ang nasa ground, ay atin pong mamamonitor yung paggawa, no? Hindi po, I believe, hindi magiging problema po yung delays. Kasi kung gagawa naman, ang mga classrooms naman po, hindi katulad nung mga ibang mga buildings na high-rise, marami naman po na local contractors na I think ay pwede mag-participate po sa paggawa nito. So costing, kasi kami po sa local government, ang provincial local government po, gumagawa din po kami ng classrooms. Magkano po ay sa inyo yung sa LGU, yung isang classroom na standard? Yung sa amin po siguro, yung building lang po, inabot po siguro ng 2 to 3 million. But ang province po kasi iba yung design. Ang amin po ay typhoon resilient. So hindi na po kami gumagamit ng yero. Okay. Naka-slab na po yung building namin. Tapos buhos yung... naka-slab. Yes. Tapos lahat po ng classroom namin may comfort room. Lahat po yun merong... chairs, table and chairs, lahat po may electric fan, meron na rin pong learning materials na kasama, meron na din po yung mga kompleto na, ano? IT. Information technology, opo. Meron na po, parang hindi po nagsusolicit ang mga teachers, no? So, magkano po uli, Gob, sa inyo? Yung gano'n, yung kompleto na gano'n, yung bundle? I'm not sure, sir, how much talaga yung but siguro po inaamot po yan ng mga 4 million. 4 million. Kasama na po yung solar, may water. Opo. Okay. Teka muna, ma'am, di masyado naman kawawa naman yung mga bata ngayon, hindi na nila magagawa yung ginagawa namin dati na, ma'am, may I go out? Ando na CR sa loob eh. hindi na, sir. Oo nga eh. But I think, sir, kasi nakita ko problem yan sa school, yung comfort room. Pag nag-may I go out, parang naglalakwatsa din paglabas. lalo yung mga lumang classroom, classrooms nung panahon ng, siguro naman, hindi nagkakalayo yung edad natin. Ang banyo ay napakalayo dun sa classroom, kaya pagbalik mo tapos na yung klase eh. Yeah. I agree. Yan po isang nakita ko na problem. That's why nung kami na ang nag-design, kasi yung sa DepEd, templated po yung design nila eh. Opo. Nung congresswoman ako, lagi ko pong nire-raise yan pag budget hearing. Kasi yun po yung hinaing ng mga teachers pag bumababa ako. Opo. So nung naging governor ako, nag-design talaga ako according doon sa nakita ko na needs ng mga bata. So hindi na magsusulisit ng upuan ang mga teacher, hindi na rin po magsusulisit yung mga parents ng electric fan. Kasi of course, sa panahon po ng summer,
pag mainit, yung inconvenience, it affects Yes, yung pong attention and yung learning ability of the students. Yung CR, sir, very particular ako doon sa oo, kalinisan. sanitation, Oh, yes, sa sanitation, no? And then yung water supply is an important component, sir, sa school. Kasi ngayon, gagawin namin puro buildings. Pero na-realize natin na hindi po kasi pinupondohan ng DepEd yun. So kami sa province, even po yung water supply, pati electric, yung solar light, nandun na po Kasama na. sa building namin. Naka-factory. Teka muna mga kampo yan, mga multi-level o isang floor meron- lang? Meron po kami multi-level, depende po sa need ng school at saka sa location po nila. Yung feasibility po nung location nila. So meron po kaming 1-story lang, may 2-story, may nagawa na po kaming 3-story and 4-story po Opo. na building. Gab, kung ma-download na yung pondo ng mabilis, say within the first quarter of this year, sa tingin nyo, mga gaano karaming classrooms ang matatapos sa Quezon? Baka kasi ang mangyari, sabihin ng DepEd, kung gaano karami ang kaya nyong ipatayo, bibigyan namin kayo ng pera. Mga kasama po yung documentation, pag-aaral, soil test, etc. Mga gaano karaming classrooms ang gusto nyong maitayo within the year sa inyo? Kami, siguro sir, actually tinanong ko yung provincial engineering namin. Ilan ang kaya natin? Ma'am, kung sabihin nila na 300, 500, kaya po natin yun eh. May technical capability naman tayo. And usually, ang school buildings naman po talaga, hindi naman talaga yung mga high-rise, super high-rise katulad sa NCR because of the building space. Marami kayong lupa dito eh. sa amin, opo, hindi pa ganun ka-problem yung building space. So basically, ang pinakamataas na ginagawa dito sa Quezon, mga hanggang 3 floors lang or 4th floor. 4 Ako floors. napuntahan ko hanggang 3 floors lang. Opo. Kayo na po ang magbibid nun, ang provincial capital na magbibid niyan? Sa pagkaalam ko po, ida-download po nila yung fund. So may list po sila ng schools and how many classroom. And then ang procurement po ay sa LGU. But of course may guidelines ang DepEd on, for example, the cost analysis. No, I believe yun po yung isa sa safeguard na gustong gawin din ng national government. Kami naman po sa local government talagang supported by market, yung actual market study po natin, yung cost analysis po ay regularly ginagawa namin sa LGU. Okay. Governor Helen Tan, babantayan po namin, magmamonitor po kami. At mangungulit din sa DepEd, hindi lang po para sa Quezon, kundi sa iba pang mga probinsya na I'm sure ay similarly situated sa dami ng kulang na classroom sa ating mga estudyante. Maraming salamat. Good morning! Thank you po. Si Governor Helen Tan ng Quezon. Masamang